Masasabi natin na si Lord na ating pinaglilingkuran ay totoong makapangyarihan. Bakit? Naranasan ko siya sa buhay ko. At marahil ito ang dahilan bakit gusto ng Panginoon maranasan ito niyang kanyang mga alagad para pag-alis ni Lord dito sa mundong ito. Dahil sa karanasan nila sa Panginoon, kailanman hindi sila tatalikod, kundi magpapatuloy hanggang sa kamatayan. At yan po ay nangyari. Kasi sinasabi ko po sa inyo, mahalaga na nararanasan mo si Lord. Hindi lamang nakilala mo, kundi maranasan mo. Dahil ang pagiging Kristiyano ay isang experience, karanasan. Dahil ang relasyon, hindi pwedeng walang experience. Maging sa pagkaasawa, kahit maayos yung buhay pagsasama, may mga karanasan yan na siya nagpapatuloy at nagpapatibay sa kanilang ugnayan. Ganon din dapat sa Panginoon. At doon lamang nararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon kapag may bagyo na dumating sa buhay mo natin. Kailanman, hindi po natin mararanasan yung sinasabi ng Biblia na makapangyarihan ng Panginoon kung walang bagyo ang dumarating sa ating pong buhay. Hindi ko po sinasabing dalangin natin na magkaroon kayo ng bagyo. Sadyang dumarating yan nang hindi natin inaasahan. At anong gagawin? Dapat laging handa. Anong klaseng handa dapat ginagawa? Dapat lagi tayong mapanalanginin. Amen? Meron po ako nabasa kay David Yung Gitcho, di ba? Kung sa isa to sa pinakamalaking church sa Korea. Ang sabi niya, alisin man sa pulpito ang powerful preaching. Alisin man sa church ang administrator. Alisin man sa church ang pastoral care o mga cell group. The church will continue. But, sabi niya, ngunit kapag inalis sa buhay ng church ang pananalangin, that church will collapse. Kaya ang isang Kristiyano nga panalangin, kahit anong bagyong dumarating sa buhay niya, tatayo at tatayo niya. Bakit? Kasama si Jesus. Pangatlo po,